Ito ang Magic Roleta! Tapia Cayetano, sana may lagay ka dyan at tumaba. Nagulat sila, oh. Time! Paikutin ang Magic Roleta! Uy, tatay pa rin naman, di ba maski karton? Oo. Happy Father's Day sa mga tatay na naging karton. Okay. May you spend the rest of your life in jail. O, Okay. dahil dyan, go Roleta! Wait. Go. Speaking The of... man of the hour. Senator Joel Villanueva. Na last week, sabi lang, nagparamdam lang daw na we will be there. Na para bang utang na loob natin na pumasok sila sa Correct, Senado. oo. Pero, binatasit May, naging consequential siya sa buo ng Magic 13, di ba, na nakapagpatahimik sa pagputak ni Alan Peter Cayetano na walang 13. No? So, yun ang recall ko sa kanya this week. Pero nabigyan siya at nusuklian siya ng komite. Siya ang counterpart sa higher education, di ba? Counterpart Assistant Majority Floor Leader ba? Deputy Majority Floor Leader. Ayan. Diba? O, This sige, is anong... His Lord. Di ba? This is the sovereign will of the Lord. Di ba? Sabi nga nila lagi. Di ba? Na hindi na dapat si Alan Peter Cayetano at si Joel Villanueva is being given a chance at redemption. Yeah. Di ba? okay. Oo. So lahat naman tayo dito may redemption eh. Sana, Pero kung may redemption, meron ding accountability. meron din Dapat, accountability. dapat. Bahagi yan ng redemption, Meron di ding ba? redemption, meron din accountability, but ang malinaw dito is, di ba, baka naman doon sa naniniwala, this is the will of the Lord. Di ba? Na 13 na sila at sabi nga ni Joel Villanueva, gusto niya lang lamang makapagtrabaho na yung Senado. Di ba? As to whether or not there were push and pulls that happened, as to whether or not baka may negosasyon, hindi tayo naive, sa aking palagay, meron. No? Pero the fact of the matter is, napaka-importante yung boto ni Joel Villanueva. Kaya, bigyan natin siya ng pagkakataon na magtrabaho na sinabi niya rin naman, gusto niyang magtrabaho. So natuwa din naman ako doon dahil nagsalita siya tsaka yung father niya, no, na congressman pala ngayon, isang party-less representative. Sagip. Ay, sagip ba? Hindi. Different party list. Pero parang mali. ibang mag-ama yun. Ibang mag-ama yun. Mag-ibang mag-ama. Mag-ibang mag-ama ng relihiyon ay iba rin. Iba rin. Iba rin, pero religious. Oo. Nasabi nga sa kanya, parang sabi niya, anak, ang advice ko lang sa iyo is that pakinggan mo yung sinasabi ni Lord tsaka mga kababayan at wag mo pakinggan yung mga kakampi mo at mga kasama mo sa Senado. So although ayoko na naman na parang blasphemous naman na yung mga sinasabi nila, pero okay na din kasi it led them to attending the special session at para naka-move na rin yung Senate sessions natin. Pero yun nga, sabi nga ni Attorney, hindi tayo naive. So kahit na nakita natin na naging instrumental si Senator Joel Villanueva sa pag-proceed ng ating Senate business, sana kung involved man siya sa flood control scandal, sana mapanagot pa din siya. Yan lang po. Oo. At ito na rin ang hinihingi ng mga taong bayan, di ba? Pinapaalala sa atin na hindi porke kinailangan mo ng numbers para mag-move ulit ang Senado ay makakalimutan kung ano yung mga hindi pa napapanagutan, lalo na sa flood control project. Panagutin ang lahat ng kailangan mapanagot, ha? Ibig Yes. sabihin, kahit na sino pa yan. Okay? Correct. Basta batay sa ebidensya. Kung malakas ang ebidensya kay Joel Villanueva, kailangan ma-prosecute siya. Kahit na sino pa yan. Pero wag naman yung mamaya pag-uusapan natin na napaka-peke ng mga ebidensya. Oo, dadating tayo dyan. On evidence. Pati kay Sara Duterte, ang lagi natin Yeah. sinasabi, ebidensya, wag kwentong kutsero. Di ba? At sinasabi Tama. natin dito ay Go Roleta! Uy, 2,000 viewers na tayo. Magandang araw. 2,000 ang Oh, ito, this yung mga nabitin sa usapang kanina. Basta ang bagong halal, Senate President Sherwin Gatchalian at Senator Risa Ontiveros. Totoo bang Natawag dito? ay? Ilan daw? Anong tawag Winry. sa kanila? May tawag. Winry. Winry. Totoo daw ba na merong mahigit 200 million engagements daw? 6 billion mentions. Ay, baka lalong bumula ang bibig ni Alan Cayetano. 6 billion? 6 billion Sorry, mentions. Social media, grabe. Kaya pala So, nabanggit nga ni Attorney Jess Falces na more than 6 billion na yung mentions ng Winry all across social media. At based on his computation, it means 60 million Filipinos nakakita niyan. Hindi na ako magugulat kung yung dating Senate President bigla na rin may bagong love team kasi yun yata yung nagkiklik ngayon eh. Diba? Alam mo, authentic eh. Ay, wala na. Sobrang cute. Ang sobrang cute na itong pangyayari dati sa ating social media ay yung mga netizens mismo ang nag-ship sa kanila. Di ba? Oo. And to be
be fair, meron din naman kasing material na binigay. At ito dito talaga ako kinikilig. Can you imagine a man nakikiligin dahil ang katandem niya or ang mga sinasabi ng tao na katandem niya ay isang magaling, hardworking at matalinong babae. Yeah. At ito ang reason actually kung bakit ang sambayan ng Pilipino ay kinikilig dahil sinabi rin ni Sen Win mismo na kinikilig siya with that particular In match. fairness, upon evaluating again further itong si Win Gatchalian, napakagaling niyang mayor ng Valenzuela. Ang laki ng in-improve ng Valenzuela, lalong-lalo na kumpara sa karatig na syudad at bayan na Caloocan, Malabon, 'di ba? Nabotas. Ang sasama ng mga ano diyan, bahain niyan, infrastruktura diyan. Alam mo, dito sa Valenzuela kahit yung mga korte diyan bilang practicing lawyers, ang luluwang. Ang gaganda, no? So, ang laki talaga ng in-improve ng Valenzuela under dito sa leadership ni Win Gatchalian. So, merong track record na maganda sa local government unit, merong track record ng leadership, merong maganda yung track record sa Senado. Anong last year, naging consequential si Senator Win sa pagpapasa ng pinaka-transparent na budget. Correct. Diba? Oo. Dahil siya ang tagapangulo ng Finance Committee. Tsaka alam mo yung investigation sa Pogo, 'di ba? Nung kung binabalahura ni Harry Roque itong si Risa Hontiveros, ang sabi ni Win, nag-step in siya, "Huwag kang bastos. Huwag kang bastos, ipapakontempt kita. Pwede bang wag mong sabayan yung chair na nagsasalita ka diyan, 'di ba? Nang ganyan, respetuhin mo yung chair, no? So he knows how to stand his ground without being disagreeable. Yeah. And alam mo, sa isang collegial body na katulad ng Senado, very important kasi sa leadership yung hindi disagreeable. You can disagree, but you don't have to resort to unparliamentary acts, to unparliamentary behavior na babasusin mo yung colleagues mo because there will come a time that you have to work together. So very important na hindi mo susunugin yung bridge, di ba? And yung relationship. Yun yung ginagawa nito si Alan Peter Cayetano na polarizing, divisive. So hindi talaga siya bagay na Senate President. Pero itong si Win, hindi siya polarizing figure. Hindi ka makakarinig ng masasama sa bibig niya na kung ano-ano pinagbibintangan niya yung mga kapwa niya senador. And I think that is what the Senate needs, di ba? Correct. As a leader. Go ahead. Pwede ka maging senador na katulad siguro nila Miriam, katulad siguro nitong sila Alan Peter na diretso nakikipagbalitaktakan at minamasama yung mga kasamahan nila. Pero you can't be Senate President. Yes. Right? You can be a senator, but you can't be Senate Yeah. President because the Senate presidency requires somebody who can strike a consensus, di ba? Who can gather Find yung, everyone else common together, ground. who can coalesce to find a common ground. Ganyan po ang Senate presidency. Kaya hindi bagay sa akin palagay na si Miriam Defensor ay Senate President material. It's not the case for me because she is always she's also on the other side of the pole. So mahirap kasi yung ganung krabing polarizing, but not Win Gatchalian. So I think very good itong tandem na ito. Yes. I think right now the people are starting to realize what kind of leaders this country deserves. Yes. And we wish them all the best, lalong na itong si Senator Risa Hontiveros at saka itong si Win Gatchalian. Akala mo naman meron Parang pinahilig ko lang Uy, ako Parang supportahan. toast eh. Yeah, gusto ko lang din sabihin na it's so refreshing to have a Senate President na hindi chinador. Ay, ko. correct. Ito, nakakuha ng backlash si Sen Win Gatchalian from the mainland China nga. Kasi nga, Phil-Chai siya. So may dugon Chinese siya. Pero Filipino race siya dito. So Pilipino na siya. Na parang sabi nga nila, itong may dugong Chinese pero tinatraidor tayo sa Pilipinas. So doon mo makikita, he is really standing for our country. Na during the Pogo investigations, during the Alice Guo hearings, na sinusupport niya nga rin yung statements din ni Senator Risa Hontiveros. At hindi siya takot na makareceive ng backlash na yun from the mainland. Kasi hindi naman siya mainlander eh. He is Phil-Chai here. He's a Filipino. Pwede ba ako magkwento para tungkol kay Sen Risa rin? Siyempre, Dapat. Pero, go Roleta. ayaw. Ihabol sa net. Ayabol sa Okay. Ayan, pwede mo pala ihabol sa net. Kayang-kaya, sabi ko sa inyo. Kaya sila top to zero. So bilang kapwa senador, o nakikwento kay Senator Well, alam Risa. mo, si Senator Risa nung kampanya, nakasama namin yan, nangangampanya ako kay Senator Laila de Lima at siya. Alam mo, talagang laging kalmado yan si Senator Oh, yeah. Risa. Lagi ring, may dala siyang exercise mat. Talaga. Oo. So, ibig sabihin, nag-iikot kami sa iba't ibang provinces. Sabi ko, ma'am, buti na kapag ako nga hindi na mas bata ko na di hamak sa iyo, ako nga hindi na ako nakakapag-exercise. Siya mag-exercise pa siya sa umaga, mag-stretching pa siya, mag-yoga pa siya, bago ulit mangampanya, no? So, very disciplined. So, unlike Bato de la Rosa. Correct. Si Bato de la Rosa ang lumabas sa ating Yes, si Bato de la Magic Rosa. Roleta. So gaya na sinabi natin, si Senri ay very calm and collected. Si Senator
Bato, dala ang drama sa bawat Hindi, tsaka sumisigaw. Sumisigaw At talaga. umiyak. Make my day. Oo. Mr. Trillanes. Nawala naman nung dumating si Trillanes. Oo, may dagdag lang din ako tungkol kay Senator Risa game. Hontiveros. Yes. Kasi si Senator Risa Hontiveros, transparent siya. Yeah. Doon sa mga linkages, personal relationships na meron siya. At paulit-ulit niyang binabanggit din na si Senador Bato de la Rosa ay naging mista ng kanyang yumaong asawa. 'Di ba? At nirerespeto niya at that level si Senador Bato de la Rosa, pero siya rin Mista pala sila? mismo, mista sila, magkasama sila sa PMA. Kaya Duroy ang tawag ni Correct. Senri kay Pero Puganteng si Bato. Senri, sinasabi rin niya, ay, Senador De La Rosa, pumasok ka din naman. Kasi hinahanap ka ng taong bayan. So then you see, anong level ng prinsipyo ang meron si Senator Hindi Risa automatic Hontiveros. na hindi porke mista ka ng ano ko, yung mao kong asawa, 'di ba? Eh automatically we will tolerate yung mga kabalustugan. Correct. Oo nga. So, Senator Bato, paalala lang with due respect na mimiss po namin kayo. Pakita na po kayo ulit. Preferably sa DOJ. At meron ako isisingit din kay Senator Bato de la Rosa tungkol naman din sa 700 million budget kanina, which we Ayun. sinabi nga na 25 million pesos per day yung ginagasta ng Senado. Napakalaki po ng part ni Senator Bato de la Rosa dyan kasi at least ang mga senators may 30 to 50 employees in their office. siya nga. At yung mga pinapasweldo natin doon sa part ng 25 million pesos, puro kamag-anak po niya. Tapos hindi naman siya nagtatrabaho at wala siya napoproduce na batas. Gusto ko lang sabihin and I appeal to the new majority, to the new Senate President, no? Considering the fact na Pugante, itong si Bato de la Rosa, at considering the fact na itong si Jinggoy Estrada are suspended, I think it is incumbent upon the Senate to manage its finances properly and to be fiscally prudent by withholding yung budget nila. Kasi bakit sumisweldo, bakit naglalabas ng pera, hindi naman pumapasok, di ba? Again, yan nga yung tinatawag nating AWOL. Absence without leave. At kung naka-leave ka, edi dapat hindi ka pinasweldohan. At ganoon din yung mga staff mo. Kasi the office cannot function without the principal being willing to actually work. Di ba yung kay Laila de Lima noon, 700 bills and resolutions ang fina-file, nagsusulat kamay, nag-i-insist na gusto pumasok. Si Bato de la Rosa, hindi talaga pumapasok. So ang laki nung difference niyan, no? So napakalinaw sa akin na dapat, I'm appealing to the Senate leadership, pera po namin yan. Pera ng taong bayan yan. Please be fiscally prudent. At i-withhold nyo na po yung release ng budget ng opisina ni Jinggoy Estrada at lalong-lalo na ni Bato de la Rosa kay Jinggoy Estrada because there is already a ruling na suspended siya. So dapat hindi nagfa-function yung office niya. Kung nagfa-function pa rin yung mga yung mga staff niya, hindi siya suspended. Tama? Hindi suspended yung principal eh. So bakit gumagalaw ang opisina? Bakit pinapasweldo yung opisina? So I think dapat as a byproduct of that suspension by a court, 'di ba? By a court, dapat hindi rin gumagalaw yung opisina niya. Ganon na ganon din yung kay Bato de la Rosa, withhold their budget now because they are not functioning as senators. Tama. O, di ba? O, sige, tinan natin kung sinong susunod na lalabas sa ating ruleta. Go, ruleta! Uy! Oy! Di ba na-miss nyo sa ruleta ito ang Father's ating Day. Happy Father's Day at kay President Rodrigo Roa Duterte enjoying his life in The Hague. In The Hague with all the seagulls quacking every morning, reminding him na sabi ko nga, yan ang boses ng iyong mga pinatay. Kailan ba magiging trial nito, no? Sa Nobyembre? Tama? Sa Oo. Nobyembre. At humihingi apparently ng isa pang wellness check si President Duterte at parang hindi na naman magpapakita sa kanyang susunod na trial no si Pinagkaiba kasi dito kailangan yung umattend. Diba? And tandaan natin, coercive jurisdiction, coercive powers, may coercive jurisdiction sa kanyang ICC. So pwede talaga siyang i-bodily carry doon sa court para magpakita. Hindi pwede yung mga drama-drama. Ano ba kasi yung drama-drama niya dati? Tandaan natin, di ba? Parang black or white lang, di ba? Tapos papakita sa kanya kung black, sabihin mo black, ginagawa niya white, di ba? 50-50 yung chance supposedly. Siya, 90% of the time, 100% of the time, minamali niya yung tama. So, booking na booking siya kasi mas mataas pa kaysa sa probability yung mali niya. Mali niya. Di ba? So, improbable 50-50 yung chance, 100% mali ka. So, ibig sabihin, dinodoktor mo yung test. Ganyan kasi yung nangyari dati. So, siguro, natuto na siya. Uy, dinoktor ko yung test. Di ba? Nahuli ako ng mga eksperto. So, kailangan ko ng pangalawang beses, second attempt. Di ba? Nautuin na naman ang International Criminal Court. So, I think yan yung gagawin niya kasi ayaw niyang humarap. Bakit ayaw humarap ni Rodrigo Duterte? Kasi tandaan mo, si Rodrigo Duterte ay napakalaking duwag. Di ba? So, every single time na
haharapin niya yung pamilya. Naalala mo nung nandun sila sa Senate, si Risa Hontiveros na nagtarang sa kanya. Ayun. Sabi ni Risa, si Carl Arnaiz, do you take responsibility for his death? Si Kian de los Santos, pinapangalanan ni Risa Hontiveros yung mga pangalan ng mga batang namatay sa giyera ng droga. Anong sabi ni Rodrigo Duterte? Criminal prosecution is personal. Tapos hindi na siya makahinga, nagpatawag ng break. Right? He cannot look the victims in the eye. Tama. Bakit? Duwag. Alam niya namang mali yung ginawa niya. Alam niya naman na masamang pumatay. 'Di ba? Alam niya naman na libo-libo yung namatay dahil sa kanyang giyera ng droga. So, ngayon, maririnig niya mismo first hand yung testimonya ng mga pamilya sa ICC. At sa aking palagay, it will haunt him forever. During the wee hours of the night, na nandoon siya sa kanyang selda, naririnig yung mga kwak-kwak ng mga seagulls, ang maaalala niya yung mga hinagpis ng mga pamilya na nagte-testify before the ICC. Hahantingin siya ng konsensya niya. Kasi bilang human being, kahit anong gawin mo, kahit sabihin mo wala yung konsensya, meron tayo niyan eh. At bubulong-bulungan siya bago siya matulog na ito yung mga kwento ng mga pinahirapan mo at pinatay mo at ang hinagpis ng kanilang mga pamilya. Alam niya yan. Kaya Tama. ayaw niyang maninigyan, kaya nagpapaka-absent-absent na naman. Ayan. Sa akin naman, gusto kong batiin si President Rodrigo Roa Duterte. Happy Father's Day, Tatay Digong. Napakaswerte mo kasi buhay pa lahat ng anak mo. Hindi katulad nitong mga biktima ng war on drugs na mga tatay ngayon o mga nanay na tumatayo bilang tatay na mga pinatay mo. Ngayon, nararamdaman nila lalo yung hinagpis ng kinuha mo sa kanila. Na hindi nila maramdaman yung pagiging tatay nila dahil pinatay mo, pinapatay mo yung kanilang mga minamahal na anak. So sana ngayon, ma-realize mo kung gaano kakaswerte na kahit nakakulong ka dyan, you are being held there with due process. You are being heard, you are being given a chance to speak for yourself, to face the evidence, to face the court. Pero sila, tinanggalan mo na sila ng karapatan ng due process. So, ayan po. Sa akin, mahalaga yung wellness check. Kailangan siguraduhin natin na fit to stand trial si Duterte kasi yung hustisya nandun sa iyaharap si Duterte dun sa ebidensya, iyaharap si Duterte sa hinagpis ng taong bayan, iyaharap si Duterte sa lahat ng mali niyang ginawa at ang kaya lang niyang gawin sa harap nitong lahat ay tanggapin na nagkamali siya. So kailangan i-make sure natin well and fit si Duterte para humarap sa kanyang mga very heinous acts, di ba? Parang crimes against humanity, period. Kailangan niya tong harapin. And kung magsa-struggle siya dito, hindi nga ako naniniwala na, alam mo yun, parang magsa-struggle ba siya? Sa akin, basta maharap mo lang, tas kung may konting katiting na guilt, konting katiting na, I don't know, fear na bumabalik sa'yo lahat ng ginawa mo sa ibang tao, yon ang itsura ng justice at the same time. Ewan ko sa inyo, parang ang taas ng expectations nyo kay dating Pangulong Duterte na may konsensya siya at may kakayanan siyang mag-introspect. Dahil ang alam niya lang ay kill, at kill. Tama. Pero kahit na kill ang alam mo ha, Rodrigo Duterte, i-end namin itong part mong ito kasi ang dami pa namin gustong sabihin dahil deserve ng mga pinatay mo yung airtime supposedly, di ba? Pero sabi nga nila, the moral arc of the universe may belong, but it bends towards justice. And what beds towards justice? Yung ruleta. Go, ruleta! At mula sa Hague, pupunta tayo sa North America at sa gitnang silangan. President Donald Trump at ang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian. Kaya nako, at mukhang 'di ba recently nagkaroon na ng pumirma sa Versailles sa France si President Trump na para tapusin ang digmaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero parang kamakailan may mga pinasabog na mga lugar sa Iran ngayon ang mula sa Israel na tila bibigay na naman ng medyo instability sa rehiyon na yun, no? At maisip ko lang dito, akala naman natin, bumaba na ng konti yung presyo ng petrolyo, no? Bisa sa pinakamalaking rollback sa simula ng sigulot na ito. So maaaring maapektuhan na naman ng Pilipinas muli ng bagong instability na ito. So ang hugot ko lang dito ay,
sana magkaroon na talaga ng mas mahabang at mas permanenteng kapayapaan dahil talagang hindi lang naman yung dalawang bansa na to ang apektado kundi ang buong mundo. Nakakatuwa lang to si Donald Trump na para bang accomplishment niya na i-end yung giyera na sinimulan niya. Sinimulan niya. No? Di ba ikaw nagsimula nito? Di ba ikaw yung bigla na lang in-escalate yung tension at ikaw yung bomba nitong sa Iran. Tapos nung sinaraan yung Strait of Hormuz na hindi mo na siguro napunta sa kalkulasyon mo kasi nagkaroon ka ng hubris rin, di ba, na doon sa Venezuela, nagawa mo yan, biglang parang accomplishment siya. So nakakatuwa lang, no? Pero syempre, tayong lahat, we are closely watching this kasi ang apektado dito, tayong lahat. Dahil every time na tumataas ang petrolyo, tayo ay nahihirapan. Oo, dadagdag ko lang din. So, ang Iran kasi pumayag naman ng buksan yung Strait of Hormuz. Walang bayad, walang charges para sa mga tankers na dadaan dito. Pero kailangan malaman ng Iran na dumadaan sila doon. Ang pangalawa na gusto kong ipakita, ang belligerence pa rin ng Israel. 'Di ba? Kasi parang nandun na sa agreement na dapat itigil at hanapan ng mas permanenteng solusyon ang tension sa Middle East na sinisimulan ng Israel. At etong simula na naman ng panibagong pagkakataon na maibsan ito, ang Israel ang nagsisimula na namang magbomba ng iba't ibang sites. So papaalala ko lang din sa Israel ang isang bagay na nasabi na rin ni Vance. Kami na lang, Amerika na lang ang kakampi nyo, Israel. So umayos na rin naman kayo. So, pero masasabi ko lang, yung lahat ng bumoto kay Trump na mga Republicans, may they be Caucasian, white, immigrants, or mga Filipino Republicans, lahat sila nagsisisi ngayon. Kasi nga, isa sa reason kung ba't nila binoto si Trump, kasi anti-war siya during the campaign. Supposedly, Pero ngayon, oo. supposedly, pero ngayon, siya yung nagsisimula ng gera. So, nakikita talaga natin, sisingilin ka ng mga Amerikano pagkatas ng term mo at sisingilin ka ng international community. At election ngayon merong lalo sa Midterms. State of New York, di ba? Oo, sa Paparating local na tayo elections. sa midterms kung saan maaaring mabalik sa mga kapangyarihan ng mga Democrats. Correct. Sa Nobyembre yan. Pero meron din tayong mga local elections, mga state elections ngayon. In fact, as of the moment, meron ring election dito sa New York. California for the state also, senators, meron in din California. mga primaries. So makikita natin kung ano yung gagawin ng mga botante, kung natutuwa ba sila sa Republicans or sa Democrats. And a huge chunk of that is because of the foreign policy of President Donald Trump. Okay. Yes. Sige, okay, tinan natin So, susunod sa ating ruleta. Go ruleta! Go Roleta! Para makukumpleto natin yung ruleta. Okay, ano pa ba? Ating ruleta. Ang salitang, mga salitang United Opposition. So, Oo. nakita natin sa picture ngayon si Senator Trillanes, si Paeng David ng Akbayan. Pangulo, tagapangulo at Tagapangulo, pangulo ng oo. Akbayan, Akbayan. si board member Kirby Salazar, di ba? Okay, at Na si- presidente ng Kampi, no? Yung Katipunan na nagkakaisang Pilipino. correct. Ito yung mga political party nila Bamakino. Oo. At siyempre, andyan rin si dating congresswoman, the congressman, dating deputy speaker na si Attorney Erin Tanyada na pangulo naman ng Liberal Party, no? So Magdalo, Akbayan, KMP, Oo, KMP. at saka Liberal Party ay nag-uusap-usap sa ngayong mga oras na ito. Lalong-lalo na, nung mga nakalaang 2 linggo, napansin nyo ba, meron yung panawagan na RISA na. Exactly. Diba? May RISA na. And I think all of them are open. At least ang nakuha ko, 'di ba, sa Liberal Party na in fact may message of support yung Liberal Party, no, na parang but of course we still have to take a look at the consensus. So ibig sabihin niyan, hindi tayo sarado, and ako ang aking palagay, no, intramurals 'yan. Dapat meron yung mga leaders natin, duty bound sila, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Laila de Lima, si Chel Jokno, si Risa Hontiveros, si Mayor Lenny, duty bound sila lahat sa preparations. Yeah. Because we have to have a united front and a singular candidate. And in fact, I admire din tong si Risa Hontiveros for at least saying na we are preparing, we are readying, and we will be ready should she be picked by the united opposition. And it's a good thing that the opposition movements right now, the most respectable political figures and political parties are right now coalescing, and at least ngayon ay as early as now, nag-uusap-usap. Importante po yan. Dahil ang hanay po natin ay malakas lamang kung tayo mismo nare-realize natin na kailangan natin magsama-sama. Sasagutin ko lang din yung mga intriga. 'Di ba? Na parang sige, may united opposition pero bigla naman daw na si Senador Risa Hontiveros pumoposisyon for the presidency. So sa akin, tingnan natin ito bilang
healthy democracy. Unang, meron transparency sa intentions. 'Di ba? Pangalawang, meron may pag-uusap tungkol sa mga possibilities ng sino ang pwedeng tumakbo sa opposition. At napakalayo nito doon sa pagtatago kung sino ang ihahalal or sino ang ibibigay ng political parties para na option para sa mga taong bayan. So ang lumalabas dito sa United Opposition, hindi porke may posibleng magkakaibang kandidato ay sinasabi nito na hindi sila nagko-coalesce at hindi sila nagko-collaborate para sa isang mas mabuting Pilipinas. Ito po ang itsura ng healthy democracy. Kaya nating tumaya at magpataya ng mga leader na tinitingala natin, leader na nire-respeto natin, at leader na may prinsipyo tulad ni Senador Risa Hontiveros. At inaabangan natin yung pagtatapat ng kung sino pa yung posibleng maging presidentiable. At mula rito, may pag-uusap, depende kung sino ang pinaka-appropriate na lalaban sa posibleng presidentiable run ni Sara Duterte kung sakaling hindi siya ma-impeach. Meron pa kayo, kasi meron ako kailangan sabihin lang. Ay, si Jen, Oo. I just wanna confront, di ba, yung mga katulad kong supporters ni Leni Robredo. Yeah. Di ba? Yeah. Let's call it as it is. Kasi merong mga supporters ni Vice President Leni Robredo na katulad ko, no, ay parang nagagalit dahil daw bakit daw nagmamadali si Risa Hontiveros, bakit daw parang sabik na tinitira as if kasalanan na ni Risa Hontiveros na nag-declare siya early. I don't see it as a fault. Alam niyo po, kung ngayon meron pa si VP Leni, kailangan pa natin siyang kumbinsihin, di ba, binigay ni VP Leni yung leadership kay Risa Hontiveros, nagkaroon pa ng pagpapasa ng formal niyaan, nagpa-oath kay Kailan yan, attorney? nung 2022, na Yes. isang nanalo itong si Risa Hontiveros pagkatapos natin mga panyalahat. In fact, diba, nag-oath pa nga si Risa Hontiveros sa harapan ni Leni Robredo, which is a ceremonial gesture na pinapaubaya ko muna sa iyo ang leadership ng opposition ng national election, di ba? Ibig sabihin, kung ganun po pala yan, ano bang moral duty ni Risa Hontiveros kung hindi pa sigurado si VP Leni? Hindi ba yung mag-prepare? Hindi ba yung kailangan siguraduhin na magkakaroon tayo ng united front? And sa aking palagay, yung paghahanda ni Risa Hontiveros, it's even more admirable because she is taking the leadership and she is taking her moral duty seriously. So ako, suportado ko po yan, no? Kahit po ang aking pinapanalangin ay pumayag si VP Leni kasi siya, sa aking palagay, siya ang pinakamalakas na kandidato. In other words, sa aking palagay, wag tayo magalit sa ating pinakamamahal na Risa Hontiveros, who is just fulfilling her moral duty to prepare because we don't want to be unprepared unlike before, no? And I see it na as a good development and I support itong paghahanda ni Risa Hontiveros should she be picked as the eventual candidate. So lahat to suporta natin, iilan na nga lang yung heroes natin, wag tayong magbangayan kasi yun ang gusto nila, yung tayo mismo sa ating hanay ang magbangayan. Yun na nga, ang hugod dyan ng 2022, marami tayong mga kasama sa kampanya, no, mga progresibo, mga kinakampanya natin, na pinipiling maging dahilan yung isa o dalawang di natin pinagkakasunduan para kumalas sa mas malawak na hanay. So bahagi rin tayo ng tinatawag na pagkabuo ng unity team dahil masyado tayong naghahanap ng mga dahilan para paghiwa-hiwalayin ang ating pinaglalaban. Dito natin may mas malaking hamon at mas malaking laban tayo na kinakaharap. Kung ayaw natin maulit yung 2022, baka konting kalma lang at hayaan nating umabante ang proseso na ito na magpapahinog ating Tsaka demokrasya. magkakasundo yan si Risa Hontiveros, si Leni Robredo, at yung mga leaders natin eventually. Kaya wag tayo masyadong overly zealous na as if, di ba? Masyado tayong fanatic, di ba? Ang pinagkaiba natin do sa iba ay hindi tayo fanatiko sa personalidad. Fanatiko tayo sa saligang batas, sa anong nararapat para sa ating bayan, hindi dun sa tao. No? Yes, so we welcome this united opposition, especially yan din ang dating nakakapagpa-weak sa atin every time na may midterm Senate elections at presidential elections. So tayo bilang mga nagmamahal sa bayan natin, tandaan po natin there are no perfect candidates. Kahit na we prefer another to another, isipin po natin yung mas makakabuti sa ating bayan at kung sino po ba talaga yung nagre-representa sa interes ng ating mga ordinaryong Pilipino. Saludo po kami sa with due respect dito Yes. sa attempt ng pag-uusap nitong mga apat na grupo na ito Yes. to come up with a united opposition. Yes, At dahil dyan, sige. Dahil dyan, and attorney, at sabihin ko lang, hindi lang to dahil sa election united opposition. Sinabi nila para to sa lahat ng mga social issues sa ating bayan. So,